Okay, so balik tayo mga kahimpapawid at ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay tungkol sa social media o mga lasong nakukuha sa social media. So actually, ang social media talagang para naghahari sa ating mundo sa ngayon, di ba? Kasamang Weng, no? Yeah, ang bilis-bilis, napakabilis ng mga ganap, pangyayari, at kung ano-ano pang mga nakikita natin ngayon na doon kumukuha lahat ng mga issue-based, lahat ng kung ano-anong sa school, everything diyan sa social media. Kaya ang mga tao nakatutok diyan ay hindi na natin alam kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Yan. So actually malaki ding sa kabilang dako naman ay meron din namang naitulong ng malaki ang social media sa pagpapalaganap ng mga tunay na balita at mga tunay na mga kaganapan o lalo-lalo na sa ating bayan at maging sa labas ng ating bayan. So katunayan, ito mismong ugnayan sa Himpapawid, Radio Roma ay nakabatay sa social media sa platform ng Facebook. So ayan yan, may positive, negative. Pero ano nga ba yan? Titingnan natin yan. So, kailan ba natin nagsimulang maisip ng mga iba't ibang forma ng social media ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating lipunan? Batid natin na kasabay ng makabagong teknolohiya sa komunikasyon ay ang pagpapalaganap naman ng maling impormasyon, baluktot at walang basihan, adiksyon sa paggamit ng mga gadget, pagpapakalat ng peking balita at impormasyon, mga chismis, kawalan ng privacy at forma na rin ng pananakot at pandarahas. Kaya dali ngang namang magpakalat ng mga balita na mali o tama na dati ay telebisyon, radyo at dyaryo upang ang inaasang pagkunan. Pero ngayon, sa paglaganap ng internet sa buong mundo, bumilis ang pagpapakalat ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga apps, website, links at iba pang social media platforms. Di nga ba ay nakinabang ng gusto ang mga politikong nagnais ng papabango ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng social media campaigns na isinagawa bilang paghahanda sa halalan? Di nga lamang sa larangan ng politika, maging sa personal na mga tumatangkilik sa internet, ay lantad ang mga masamang epekto ng labis na paggamit at pagtutok dito, partikular na ang mga kabataan. Kaya tunay nga na ang pag-unlad sa teknolohiya ay nagbubunsod din ng paglaganap ng lason na sumira sa kaisipan, moral at psikososyal, spiritual, at maging sa physical na kalagayan ng isang individual. So ang laki nga naman, kung tutusin, talagang may positive at negative ang epekto ng social media. At alam naman ng ating mga kababayan ay lalo-lalo na tayong mga migrante, umaasa lamang tayo ng madali ang mga balita na nakukuha natin at naipapasa din ng mga mga kababayan natin, no, sa lalo-lalo sa Facebook at iba pang mga social media platforms. So siguro sa gabing ito para hindi tayo magtatagal at medyo nag-iinit ng ating ang aking inupuan dito kasi mainit na rin ang panahon, no? Biglang nagbago ang ating panahon at sige, kasama ang Weng, pakilala mo na ang ating makapanayam sa gabing ito. Yes, mula pa sa Hastings, sa United Kingdom, ang ating bagong halal mula sa Migrante Europe, ang chairperson ng bago, Gary Martinez. Yes. Kasamang Thank Gary, you. bumati ka muna sa ating mga kaimpapawid. Magandang gabi din sa iyo. Magandang gabi sa inyo, Father Aris, sa Weng, at magandang gabi rin sa tingkapakinig natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Ayun. So talagang unang-una maraming salamat, no, sa iyong pagpaunlak dito sa ating ugnayan sa Papawid at alam naman namin na hindi niyo kami bibiguin dahil actually si kasamang Gary ay suki na rin natin ito dahil nga napakaganda ng kanyang mga ikang pahayag dito sa ating social media. So mga tutok lang tayo mga kababayan na mga kaimpapawid kasi magandang pag-uusapan nito talaga yung influensya ng social media. So mauna na akong magbato ng tanong kasamang Gary, no? Gaya ng nabanggit, bagamat yung ating konteksto ay medyo
negatibo ang pagtingin, no, sa social media. Pero alam din natin na meron din ng positibo. Pero kung titimbangin mo, no, ano sa tingin mo ang mas matimbang sa panahon ngayon? Hindi naman natin minamasama yung pag-unlad ng teknolohiya para sa migrante Pilipino. Pag titignan natin ang kasaysayan ng migrasyon Pilipino, natatandaan ko dekada 80, ang komunikasyon ng isang migrante, ng isang OFW sa kanyang pamilya ay yung sulat na napakatagal bago dumating, na pag natanggap yung sulat, nakalagay pa doon na naghihingalo si tatay, paluba ang kanyang kalagayan. Pero pag dumating sulat, dahil bagal sa post office, patay na yung tatay bago pa na-receive yung sulat. No? Yung isa pang komunikasyon ay yung tape. Nagba-voice recorder tayo noon. Siguro yung mga millennials na hindi alam, ito po ay cassette tape na kung saan nire-record namin yung lahat ng gustong sabihin na mahal namin sa buhay na napakalayo. Ganun din, mabagal din yan. Kasi sabi nga nung isang matanda, nung nagre-record siya para sa kanyang anak, sabi niya, para punta nga dito anak, salita ako ng salita para sa iyo pero hindi kita nakikita. So yung pagbabago at mabilis na pag-ulad ng teknolohiya, na mabilis sa komunikasyon, pero ito rin yung nagiging dahilan para lumayo tayo sa isa't isa. Ano ang ibig kong sabihin dito? Mabilis yung komunikasyon, nakikita tayo through video, lahat. Pero minsan, ito rin yung naglalayo sa atin. Nag-message ka lang, hindi na nag-reply ka agad si nanay o si tatay na nasa abroad, nagtatampo na siya. Yung ang bilis mag-cut sa emosyon, nagkakaroon ka agad ng may emotional damage both ng pamilya ng migrante. Ngayon, titimbangin ba natin may negative, mas malaki ba yung negatibo o positibo? Hindi natin ito matatansya kasi marami pang pag-aaral na dapat gawin. Pero meron talaga sa ngayon na ginagamit ang kagandahan ng teknolohiyang ito para sa kasamaan at sa kanilang sariling interes. So yun talaga yung totoo, yung bilis ng komunikasyon ngayon. Kung ano yung bagal ng unang panahon, sing bilis naman ngayon. Pero kung titingnan natin, yung epekto ay parang hindi naman masyadong naging maganda pa rin ang epekto, no, sa ating mga, lalo na sa ating mga migrante, no. Kasamang Weng, meron kang I mean, malawak ang nararating. Totoo naman sinasabi nyo na may positibo din. Na nakaka-communicate tayo ng mabilis at maayos ang ating propaganda dito, na actually itong ang ugnayan ay isa sa proof na positibo na nagagamit. Ang nagiging isang pinaka lason lang mula sa ating tema ay yung paggamit ito ng sinasabi mga gari ng hindi tama. Paano ba natin sasabihin na hindi tama? At paano natin sasabihin na ito ay yung may tama at ito ay hindi tama? Paano natin i-educate yung mga nandyan nakatutok sa social media, especially yung mga kabataan? Ngayon kasi kung kahit na naman platform, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o yung X ngayon, ay makikita mo yung misinformation tsaka disinformation sa mga platform na to. Pero tignan muna natin yung key differences nitong dalawang misinformation tsaka disinformation. Kasi yung misinformation, false siya na impormasyon, pero hindi siya tinatawag na yung hindi intentional. Yung misinformation. Hindi siya intentional eh. Minsan nagkakamali tayo ng balita halimbawa. Pero hindi mo intention na magbigay ka ng maling balita. Kaya nagkakaroon tayo ng addendum o correction sa susunod natin pag-ere. Pero yung disinformation kasi, ito yung pinakadelikado. Intentional niyang ginagawa ito para makapanglinlang. At dito at maraming natatrap. So may iba-ibang klase kasi ng disinformation. Pwede yung isang disinformation ay pwede mo sirain yung isang tao na para wasakin yung kanyang pagkatao sa social media. Pero may gumagamit din ng disinformation sa pamagitan ng pag-i-scam
sa kanilang mga kapwa. At hindi na bago yung pag-scam, bago pa dumating yung social media sa buhay natin, ang tawag dyan yung pyramiding noong mga early 70s, ano? Hanggang 90s. Yun nga, yung paggamit ng social media sa mga ganitong mga bagay na disinformation sa ano na ekonomiya pag-i-scam. Ngayon, meron pang isang paggamit ng disinformation na umaatake talaga sa individual, sa organisasyon, at sa mga institusyon. Na siguro kung babalikan natin 8 years ago, talagang ang daming tinatawag at biglang mga influencer puno sila. Pero actually, sila ay mga galamay ng mga politiko na tumatakbo sa national election. Maganda yung distinction mo, no? At nailinaw natin yung disinformation at disinformation. So misinformation ay hindi siya intentional at yung disinformation yun talagang intentional, no? So at binanggit ka na madalas tayo natatrap, no, dito sa disinformation na to. Anong ibig sabihin mong natatrap, no? Yung siguro magandang bigyan natin ng halimbawa kasi I'm sure na maraming mga nakikinig ngayon na nararamdaman nila yung trap na to. At paano ka makawala? Minsan kasi ngayon kasi yung attention span ng isang mambabasa, yung gumagamit ng social media. Ano lang, mga 5 seconds lang yan. Tinitignan niya kung ano yung headline. Diba? Titignan niya lang, halimbawa, maraming naniwala dito sa United Kingdom na lang. Mayroon lumabas dito na kumalat na picture ng yumaong si Queen Elizabeth na nagsasabi pinupuri niya si President Duterte na ginagawa niyang war on drugs. At daan-libo ang inabot na shares niya sa buong mundo. At hindi nila alam na bawal gumamit ng picture ng royal family rito na wala kang pahintulot. Lalo pag ginamit mo sa disinformation. May kakilala akong mga DPS na ginamit ito yun. Pero hindi ko sila pinahiya sa social media. Piniem ko sila. Paki-take down yung post mo, yung share mo. Kasi hindi yan totoo. Yun yung madali. Kasi pag nag-scroll ka lang, ito maganda tong headline. Magko-comment pero hindi magbabasa nung buong detalye kung ano laman ng balita. Pangalawa, wala na rin talagang oras siguro mag-check. Sino ba to nagkalat ng balita na to? Ano ba yung source niya? Ito mga kababayan, dapat maging maingat tayo sa pag-share lalo na mga balita. Una, kung ang balita na nakita nyo, halimbawa nakalagay ugnayan sa himpapawid /Rome. Pero wala naman kayong ganung website. Pero ginagamit lang yung ugnayan sa himpapawid. Yung URL po dapat hanapin nyo. Ito ba ay tumutugma doon sa website ng pinagkukuhanan ng balita? Pangalawa, tignan din yung about us. Sino ba ito? Sino ba itong grupo na to? Sino ba ito nagbabalita? Mahalaga yan eh. Kasi doon makikita na handang managot yung mga gumagawa ng balita. Pangalawa, contact us. Di ba sa lahat ng website meron yan eh. Paano sila maaabot? Wala yang email, wala yang physical address. Magduda ka kung gaano katotoo ang binabalita. Ang pinakamahalaga rin, pag nakita niyo isang balita na talagang pwedeng makaka-apekto yan sa buhay mo o sa buong bansang Pilipinas o sa katayuan mo kung sa kanang lugar, dapat hanapin mo rin, mag-check ka rin sa multiple sources. May malalaking website ng malalaking television. Pag yung 3 major networks, hindi mo nakita yung headline na yan, malamang peke yan. Tapos kung hindi ka pa sure, mag-check ka rin sa 3 malalaking pahayagan na online. New York Times, Inquirer.net, basta malalaki, Philippine Star. Pag hindi yan lumabas
yung sinasabi nilang breaking news na yan sa tatlong major networks or newspaper online. Malamang peke yan. At isa pa pong tip, sagarin ko na to, kapag ang laging quote doon sa mga balita ang kino-quote niya ay lagi niya rin ng sarili at wala siyang sources o hindi niya mabigay sa niya kinuha yung mga sinasabi niya, magduda ka rin. Mas malamang disinformation na yung nababasa. Yun, ang ganda ng mga Oo. tips na yun. Talagang napaka detalyado yung ano. Pero gusto ko lang mag-follow up din doon, no? Pero kahit ganun pa man, ano kaya sa tingin mo kasamang Gary na bakit marami pa rin talagang na-scam, napipeke, naniniwala sa mga fake news, lalo-lalo na kapag yung mga balita tungkol sa ating bayan, sa politika, no? Madaling kumagat ang ating mga kababayan eh. So ano kaya sa tingin mo? Ano may kulang ba? Actually yung pagkaka-trap ng karamihan sa fake news dahil naniniwala na kasi pag madalas yung disinformation talaga ay nagiging yung nate-threaten yung talaga yung mga legitimate. Actually, naiitsapwera sila eh. Tignan mo yung algorithm nung panahon ng eleksyon. Halos minumura yung mga totoong media personalities. Ang pinaniniwalaan nila mga influencer o vloggers on that time. Kasi bakit dumami nung panahon na ito? Kasi parang yung iba nawala ng tiwala sa totoong media. Mga bayaran yan, ganyan. Pero sa totoo lang, mas bayaran yung mga influencer on that time. Ang intensyon ng disinformation ay desire for money lang talaga. Yun naman na yung pag-aaral desire for money. Kaya natatrap yung maraming tao sa fake news, sa mga disinformation na nababas dahil mas popular sa henerasyon na ito na parang tamad na mag-research. Maging critical sila doon sa mga nakukuha nila sa social media. Yun, magandang yun. Kasama yung may papalap ako lalo yung binanggit na. Sige, walang po. Yung tamad na mag-research, yan yung pinakamalaking question sa atin ngayon. Kasi actually, kahit natatrap nga ang mga kabataan, dahil kulang, apart ng tingin ko hindi kulang ang learning sa school, kundi 24 sa 24 nakatutok sa social media ang mga kabataan. At wala siyang ang tawag dito, disiplina mula sa parents na dahil ang parents din ay nakatutok sa SOCMED. Ang OFW nakatutok din sa SOCMED na nababawasan ng kanilang boredom, nababawasan ng kanilang anxiety, lahat nakatutok. Ginamit din ng eleksyon ang ating SOCMED at ang kaisipan talaga ay parang, di ba, nababardagol yung term. Naiiba na yung terminus ng mga kabataan kasi nakikita sa SOCMED. Paano ba natin kukontrahin ang mga ito para maibalik yung... Kasi madami kang ibinabahagi, pero partly, tayo mismo dito sa nagbibigay ng tunay na impormasyon, paano natin to i-break through? Para mabilis sila. Dapat mas mabilis din tayo, di ba? Pero paano? Paanong paraan? Tingin ko yung bumalik tayo sa basic sa totoo lang, ang kawalang interest ngayon ng mga kabataan sa larangan ng usapin ng panlipunang kalagayan ng bansa ay yung K+12. Pag inugat ngayon inalis kasi yung pag-aaral ng araling panlipunan, social studies sa mga curriculum. Diba? Di ba na-shock tayo lahat doon sa Pinoy Big Brother? Sino yung tatlong martir? Si Majoha, di ba? Ang instead na Gonzalesa. Di ba? Nakikita mo yan. At mayroon pa ako nabasa sa social media na nalungkot siya kasi hindi nila kakilala si Andres Bonifacio. Di ba? 21st century
Sinasabi nila information technology, ito na mabilis. Bakit mas maraming naging, parang sabihin na natin, hindi sapat ang kaalaman? Di ba? Noon siguro, hindi naman sa pagyayabang sa mga bagong henerasyon. Nung henerasyon ni Padre, nung henerasyon ko, siguro iba-iba tayo ng henerasyon. Magre-research tayo, punta tayo ng library para hanapin yung isang bagay na pinare-research o assignment. Pero ngayon yung iba, isang click na lang tinatamad eh. Diba? Pangalawa, yung bardagulan na ginamit din ng social media. Gusto kong balikan yung pag-atake. Yung pag-atake sa basic rights. Kasi ginagamit din naman ng mga influencer na freedom of expression naman itong ginagawa namin. Oo, pero ang freedom of expression ay may kakibat na responsibilidad at katotohanan. Di ba? Yung nangyari kasi nung panahon na yan, panahon ni Duterte, actually kahit nung panahon pa ni ako, nabiktima na rin kasi ako ng bashing sa Facebook. Yung magtatanggol ka lang, halimbawa, yung magtanggol ka lang na iligtas ang buhay ng 3 Pilipino sa China na i-execute on that time. So totoo lang, halos yung matatanggap kong text or bashing sa social media noon. Drug pusher, protector ka, drug addict lover ka, sana maghahasa yung kaisa-isa mong anak ng addict, mga ganon. At nagkaroon yan, nag-snowball yan eh. At hindi nila alam kung madali mag-bash at mag-accuse sa social media, pero hindi nila alam yung impact do sa tao eh. Dinanas ko yan eh. Talagang, ang hirap din eh. Hirap. Pero ang point is, freedom of expression ba yun? Diba? Yan yung sinasabi ng mga influencer ni Duterte that time eh. Na, freedom of expression to. Totoo. Naniniwala tayo, pinaglalabangan natin yung kalayaan ng mamamahayag. Pero, kapag ikaw ay nagtetreat na, dinedemonize mo na, kinicriminalize mo na yung tao, unang-una, wala kang facts. Wala kang matibay na ebidensya na ako ay, bawa sa nangyari sa akin, ay drug pusher protector ako, ay hindi yung freedom of expression. Nag-accuse ka sa isang tao na wala kang matibay. Pwede ka taga madimanda, naninirampuli. Hindi lang yung actually, napaka-thin line kasi yung freedom of expression sa social media. Madali i-abuse. Diba? Madali i-abuse. Siyempre, kaya marami rin gumagawa ng ganito kapag influential din yung tao nagsasalita. Diba? Bawa, si Duterte. Ano-ano na lumalabas sa bibig niya noong siya yung Pangulo. Kaya bardagulan din. Kita mo yung pag nag-comment yung mga supporter niya, di ba? Ay rally kayo ng rally, dapat mamatay na kayo. Yung mga ganun, ganun kabardagol ang nakukuha kapag masyadong ang gumagamit ng platform na ito ay may mataas na posisyon, tapos talagang kaya niya mag-impluensya ng lahat ng sasabihin niya. May naniniwala nga na ang gasolina o crudo ay pwedeng pang disinfectant. Umabot tayo sa ganun eh. At nakakatakot yun. Ayun. So, gusto ko lang balikan doon sa issue na binanggit mo kanina, yung pagiging critical, di ba? So, alam natin na ang ating marami sa ngayon na pulot lang ng pulot at hindi na bine-verify yung mga facts na yun. Kaya hindi rin yon isang kahit yung mga comment niya na wala ring batayan, ay hindi yun sang-ayon sa sinasabi nating freedom of expression. No? So, isa ding malaking kulang na nabanggit mo kanina na yung pagiging critical, no? Hindi na nagiging critical ang mga tao, no? So, ano bang ibig sabihin ng pagiging critical, no? Kasi mukhang itong nawawala eh. Para madaling akala kasi ng iba pag gumagamit ka ng critical thinking, ay akala nila mambabatikos ka lang. Diba? Yung pagiging critical, pag may nagsabi sa yung umuulan sa labas, at yun naman siya nagsasabi, hindi, umaaraw, huwag kang pumanig doon sa nagsasabi. Kung sino man nagsasabi sa'yo, huwag kang papanig. Ang pagiging critical doon ay lumabas ka. Para malaman mo, umuulan ba
o maaraw talaga. Mhm. Yun lang naman ang pagiging kritikal, di ba? Hindi kasi pwedeng sabihin na dahil nagiging critical ka ay against ka na. Di ba? Yung pagiging critical mo ay ginagamit mo una yung basic rights mo as a mamamayan ng isang bansa. Kung tayo kung sa Pilipinas, ang mga Pilipino, ang mamayang Pilipino ay may karapatan niya maging critical sa kanyang gobyerno. Kapag sinasabi ng gobyerno na, halimbawa, wag na natin muna sa national kahit nasa lower level na lang. Ako nga, sinabi ko doon sa isang kumandidatong kabataan, ito lang nakaraang eleksyon, sa kabataan, humingi sa akin ng advice. Sabi ko, ano ba platform mo para sa kabataan? Kuya, magpapaliga po ako, tapos magpapalinis po ako ng ganito. Ang dami niyang Zumba. Sabi ko, maging event organizer ka na lang. Kantong Sorry. Oo. kasi nabasa mo ba yung yung batas ng DILG of 1987, nakalagay yung SK. Yung pagiging critical. Sinasabi mo yung totoo. Kung sa national level yan, halimbawa, kung hindi tayo magiging, yun na nga, halimbawa, yung congressman natin, di ba? Sabi niya, pag ako naging congressman nyo, ako magpapagawa ng mga kalsada, beautification yan, hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo ay lumikha ng mga batas na ikabubuti ng mamayan. Pag sinita mo yung isang congressman, ang magagalit sa iyo yung supporter. At mo kinakalaban yung congressman namin. Pero totoo naman Kaya sila na dyan is to legislate. Legislative branch sila ng gobyerno. Hindi sila sa beautification. Ibigay natin yan sa DPWH. Diba? Ganun yung pagiging critical sana. At ngayon nga, yung sinasabi ko, umaabot nga yung pagiging critical natin ay umabot na to red tagging. Diba? Si yung namatayan ng anak sa loob ng kulungan, di ba? Tapos inagaw pa yung sanggol niya sa buro, nilibing. Sino? Si Rey Masino, no? Ito may inabot niya na nagpagbabash sa social media. Kung hindi ka naging aktivista, buhay sana yung anak mo. Di ba? Ganyan dapat kayo, mga salot kasi kayo ng lipunan. So, humuhugot yung ganitong kaisipan na parang kapag aktivista ka, parang hindi ka na tao Ito kayo nilikha ng vilification at ang paggamit din ng social media ng mga institusyon na ang tingin na panig doon sa nakaupo kasi ang tingin nila doon sa nakaupo kay Duterte noon, yun yung Panginoon nila. Parang wala na silang ibang responsibility. Ayun. So yan talaga napakahalaga, no? So siyempre yung pagiging critical, yan ay nasa diwa ng malayang pamamayan kasi nandun yung responsibilidad mo at nakabatay sa katotohanan. So yun yung tunay na critical. So yan ang medyo talagang himukin din natin ang ating mga kaimpapawid, no? Na maging critical din tayo, no? Sa mga nagaganap at nangyayari, no? Ang maganda yung halimbawang binigay ni Kasamang Gary na Kasamang Weng, ang ating mga kaimpapawid, baka meron din kayong pahabol ng mga questions meron pa tayong na ilan. ibato nyo lang dyan sa ating comment section para masagot ni Gary. Anyway, meron lang akong kwento, dagdagan ko lang yung pagiging critical. Kasi hindi ka na dapat tumahimik pag nakikita mong binabash ka. Dapat bilang isa rin sa dagdag sa critical ay tugunan ng tama yung mga mali. Nagkaroon kami ng protest against the paglibing ni Marcos, and then all of a sudden wala pang NTFL CAC. Madalas nang ma-red tag yung organization. Pinalitan nila yung picture namin at nilagay nilang bayaran kami ng mga makakaliwang aspect, yung mga ganon, NPA kami and everything, pinalitan yung aming picture. So, sa galit, hindi naman sa galit, syempre, pagiging critical mo, sagutin mo. Ipakilala mo doon sa mga nakakita at kung saan siya pinos, ipaliwanag mo sino to, ano kami, at ano aming ginagawa. So, partly, hindi na tayo dapat maging silence. Pabayaan sila na ipagpatuloy yung kanilang mga pinagkagawang hindi tama. At bagkos, yung pagiging critical pa, ay sagutin. Itama.
i-educate sila sa tamang pamamaraan at ipaliwanag ng ayos ano man yung dapat mong ipaliwanag at ginagawa mo at pagiging concern mo sa nagaganap sa paligid mo. Hindi ka lang kasi OFW na nagtatrabaho sa labas, kundi meron ka rin mga panawagan bilang isang concern na mga OFW, di ba? Yun, partly ang dagdag pa sa tanong, Gary, yung tayo dito bilang mga OFW, ang dami rin nating inaabot at hindi lang kasi ang sa paggamit ng mga ganito ng gobyerno nakakasira o nakakalason, pati paano ba maiiwasan yung mabilis na, kasi 'di ba may mga produkto din na pinapakita diyan at minsan fake din pagka hindi mabilis nga, kasi paano ba na hindi maloloko yung mga iba pa apart ng paano ba natin ipapaliwanag na hindi lang maganda sa maganda tumingin o hindi lang sa produktong pinapakita, ipinapublish dyan sa social media. At tingin ko yung mga ganyan kasi, ang dami kasi naliligaw sa akin na yung mga ganyan, yung mga produkto. Ito lang sinasabi ko, walang instant yaman. Marami na akong napagsabihan nito. Sinasabi ko, maraming naglipa na mamumunang ka lang ng $100, lalago na makakatulong na extra income ng OFW. Mga kababayan, mga kapwa migrante, walang instant yaman. Kasi kung totoong may instant yaman, hindi nyo ba napapansin, bakit sa Pilipinas lang may ganyan? Nung COVID, example na lang yung COVID. Sa social media, lumaganap na ito ang panlaban kay COVID. Di ba? Kung ano-anong produkto, bumili kayo, ganyan-ganyan. Pero sa Italy ba, meron nagbentang Europe na Italiano na ito, mabisa para panlaban kay COVID. Dito sa UK, wala. Pero sa Pilipinas, naglipa na yung naglabasan ng mga produkto. Diba? Kumbaga, may pagsasamantala rin sa paggamit ng platform. Gusto ko lang balikan pa yung pagiging radical, yung pag-expose ng totoo at hindi. Pinakamagandang example, yung jeepney phase out. Modernization versus sa bulok at karag-karag at na jeep na mabaho. Nung inanong siyang modernization na yan, panahon ni Duterte, hindi makahinga ang piston, hindi makahinga ang mga driver. Paano nila ipagtatanggol yung kabuhayan nila? Bagkus, pandarahas, kinulong nga, kinasuhan pa yung piston 6, yung piston Caloocan, di ba? Kaya ngayon, napawalang sala naman sila lahat. Dismiss na yung kaso. Noong panahon na yan, yung usapin ng modernization, talagang walang pagsidlan kung paano mo ipapaliwanag sa mamayang Pilipino na hindi naman tutol yung mga driver sa modernization ng transportasyon sa Pilipinas. Bagkus gusto nga nila eh. Ang di nila gusto ay yung pamamaraan. Diba? Ang hirap huminga ng panahon na yan eh. Pero sa gamit din ng platform ng social media, na ipaliwanag ng maayos ng piston ng mga magigiting natin mga driver na hindi sila tutol. Actually na-expose yung pinapasok ng mga modern jeepney sa atin na made in China na 2 million pesos ang isa na hindi kakayanin ng isang ordinaryong driver. At umabot pa sa punto, naglabasan pa yung mga gawang Pinoy ng mga jeepney na mas matibay at mas mura. At ngayon, naliwanagan yung mamamayan. Ito yung sinasabi natin, yung pagiging radikal natin ay sa totoo dapat. Diba? Iyon yung pagpapakita, modernization versus jeepney phase out, nagkaroon ng linaw. Hindi naman pala tungtong yung mga driver. Mas maganda yung punto nila. Hindi isang malaking prangkisa gumawa kayo ng isang cooperative, prangkisa na lang kayo. Diba? Ano nagresulta niyan? Meron ng
meron ng ulat sa Bisaya na may cooperative, hindi na nila kayang paganahin kasi hindi nakakahulog. Dahil ang gusto ng gobyerno ay isalpak sa iyo yung 2 million jeep. Ang isa ha, per unit yon. Doon na-expose Yun yung pagiging radikal na pag-iisip, mga kababayan. Hindi po masamang maging radikal, hindi masamang gumamit ng platform, excuse me, sa social media kung ito ay nagdadala sa katotohanan. Kaya napakahusay nung handling ng pagpapaliwanag na magiging natin mga driver. Di ba? Na never sila naging tungtong sa modernization. Hindi nila gusto yung pamamaraan, hindi nila gusto yung inaalok na 2 milyon ay mura pala. Dapat yung gawang Pinoy ang ating tangkilikin para mapaunlad talaga yung kabuhayan ng ating mga gumagawa talaga ng jeep at ganoon din yung driver tsaka yung operator. Yon ang mga kaimpapawid talagang ang dapat talaga. Mainit. Mainit Dapat yung usapin. ang social media ay gamitin sa tama at ang tamang paggamit ng social media ay yung pagiging radikal at critical kasi ang radikal at critical ay siyempre nagsasalita puro katotohanan, nakaugat at nakabatay sa totoong pangyayari at sa totoong naganap. So ang ating oras ngayon ay minus 10 para mag alas 10 ng gabi. So, medyo lumalalim ng gabi. Siguro sa puntong ito, alam ko marami pa dapat tayong pag-usapan kasi medyo very exciting itong ating tagpo sa gabing ito. Pero dito naman sa ating wala akong nakikita mga tanong dito. May mga magandang comment. Mamaya babasahin natin ito. Siguro huling mensahe na lang kasama ang Gary sa ating mga tagapakinig, mga kaimpapawid. Una, mga kapwa migrante, mga kababayan, samantalahin natin ang pag-unlad ng teknolohiya, lalo na sa ating mga OFW na mabilis ang komunikasyon sa ating mga pamilya. Madali na natin sila makita anumang oras na gusto nila. Pero may malaki rin tayong responsibilidad na dapat ituro sa ating mga pamilya. Lalo na sila yung mas maraming naiwanan natin sa Pilipinas. Ang pagiging kritikal sa nangyayari sa ating bansa, hindi tayo hiwalay. Pilipino pa rin tayo, ngalan na persa tayong lumabas. Ang pagsasabi ng katotohanan, yung pag-aambag ng opinyon sa nangyayari sa ating bansa, ay isa nating karapatan to naka-enshrine sa 1987 Constitution. Iba po yung kalaban ng gobyerno sa nagsasabi ng hinaing tungkol sa nangyayari sa patakbo ng gobyerno sa bansang Pilipinas. Magkaiba po yun. Gamitin din natin ang social media. Anumang platform ito, X ba yan, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, para magpaabot tayo ng ating mga yung diskontento tayo sa pamamalakad ng gobyerno. Halimbawa sa DMW ba yan, sa Department of Migrant Workers, magsalita tayo at magbigay din tayo ng solusyon. At doon po natin mapapatalas at mapapataas ang kalidad. Huwag na lang po natin tanggapin na kapag sinabi ni Presidente, sinabi ni Yusek, sinabi ni Secretary, ay iyon na yung totoo. Maging critical tayo sa impormasyon na hinahapag nila. Pag hindi po natin idadaysik o hihimayin ang kanilang sinasabi sa atin, ay doon po na-undermine yung tinatawag natin proseso ng demokrasya pag hindi na tayo maging critical. Mananatili po mataas ang misinformation at disinformation at fake news sa ating bansa kapag hindi tayo magiging critical sa ating nababasa, sa mga anak ng OFW. Kapag nakikita niyo naman ang inyong mga magulang sa iba yung dagat, ay hindi naman nagbabago dahil sabi ko, enshrine yung karapatan na yan na nagkaroon ng diskurso sa nangyayari. At nakikita niyo si nanay, si tatay, si ate ay tumitindig para sa karapatan ng iba pang migrante. Huwag niyo sa sinasay, tumigil ka. Kung ano mangyari sa iyo, bagkus suportahan niyo at kayo rin
ay magtanong para matuto kayo bakit nga dapat magkaisa ang mamayan sa panahon na ang panggigipit, ang panloloko, ang disinformation, ang fake news ay lumalaganap sa atin. Magandang gabi. Ayan po, ang Ayan. ating kapanayan, si Gary Martinez, ang Migrante Europe Chairperson. Maraming salamat po, kasama Gary.